That is great. No? Salamat. Okay, sige. Sa natapos nating mga na ginagawain kaninang umaga, no? Paano niyo nakita ang Panginoon kanina? Okay, sharing muna tayo before we begin. Paano niyo nakita ang Panginoon kanina? Ano ang ginagawa niya sa atin at sa iyo personally? Let's begin with Ate Michelle. Michelle, how do you see God this morning sa ating gawain? Paano siya kumilos sa iyo ngayon? Ano po, yung kanina po doon sa tinuro ni Pastor Locke po, yung yun nga yung why do Christian need to hear my gospel every day? Doon po sa siya po yung to rebuke us the humble ourselves before God po. Bakit kailangan mo marinig ang gospel every day? That is a very striking question. Ganda, no? Pag sinasabihan ka na ng Panginoon na gano'n, Michelle, bakit kailangan mong makinig at mag-aral ng gospel every day? No, ang ganda ng sinasabi sa iyo ng Panginoon. No? Thank you, Michelle. Sige, sino gusto mo sumunod sa iyo? Si Mami Nina po. Wala naman tayong member na Nina pangalan. Nena. Yan, Nena. Meron na. Mas galit na po. Wala kasi akong kilalang member na Nina ang pangalan eh. Kilala ko Nina yung singer. Ayan. Wala pa yata. Hindi pa bukas yung camera. Wag mo munang tawagin. Pag hindi bukas ang camera, wag niyo munang tawagin. Ghost pa yung ghost. Sa Ate Mian. Walang Mian ha. Eksakto. Hindi Mian ha. Hindi Mian. Yun din po. Yung why do Christians need to hear the gospel every day? To remind us to love God more. Wow. Oo, no? Kasi pinapahayag ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo yung kanyang pag-ibig. Na? Yes. Ito, by the way, pag sinabi ebanghelyo, hindi lang to nakukulong doon sa message ng salvation. Ha? From Genesis to Revelation is the whole counsel of God, which we call nowadays the gospel of God. Kasi from Genesis to Revelation, ang sentro niyan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat ang ating preaching, ang ating teaching is nakasentro kay Jesus Christ. Kapag ang gospel mo ay hindi nakasentro kay Jesus Christ at hindi nagbabago ng tao, that is a wrong gospel. Kaya kinakailangan mo talaga marinig ang ebanghelyo araw-araw. Kasi tama si Michelle, i-rebuking ganon. Ano ba ang purpose ng rebuke? Para ikaw ay baguhin. Sige, tawag Ate Marian. Si Ate G po. Hello po. Ate G, how the Lord moves you this morning? Actually, Pastor, yung doon din sa number 1, yung to rebuke us, to humble ourselves before God. Parang, kasi Pastor, kapag hindi ka palaging tawag dito, nakikinig ng gospel, parang nawawala ka dun sa focus. Minsan, madalas ka nakikipag-focus sa mga kaibigan, sa mga lalo na sa unbeliever, parang minsan yung paniniwala mo, parang na-adapt mo na rin yung kung ano yung meron sila eh. So, mas maigi talaga. Oo. Tama. Connection ba yan? Sige. Naputol si Ate G. Ano yung connection niya? Ate G, nakamute ka, Ate G. Nakamute. Ayan. Okay na. Yan po. Parang yun yung katulad ng mas maigi talaga na
nakakapakinig tayo palagi. Kasi doon natin na itatama kung ano man yung meron dito sa mundo. Kasi kapag minsan nag-rely na lang tayo sa mga dati nating napakinggan or dati nating natutunan, minsan, since mas malakas ang hatak ng kaaway, minsan, parang mas tayo kumbaga nami-mislead tayo. So, correct. Parang sa akin, yun yung ni Lord na yun yung time para talagang i-review ka, oy, mali na yan. Kumbaga, bumalik ka sa Bible para malaman mo kung ano yung totoo. At pag Hihina ang signal ni Ate G, ano? Okay, balikan natin si Ate G, no? Baka may problema sa kanyang internet connection. Tapos na si Mami Nina, Kasi balikan natin si Ate G mamaya pag okay na yung connection niya. Mami Nena. Yes, good afternoon. Nangusap sa akin ng Panginoon patungkol doon sa topic ni Pastor Luke about doon sa review us to share the gospel of God, to share Christ to the people, to others. Kasi marami yung mga pagkatapos, nakakalimutan talaga natin i-share ang Ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. So ito ang nagpukaw sa akin na lagi nating ibahagi ang salita ng Panginoon, lalo't alam na natin na malapit na bumalik ang ating Panginoon. Okay, very good. Sino gusto mong ipasahan, Mami? Kasi si Ate Milen. Ayun. Good afternoon po sa lahat. Good Parehas afternoon. po kami ni Mami Nena. Yun din po yung bilin sa akin ng Panginoon. Yung number 3 na duty ng Kristiyano kung bakit ba tayo kailangan marinig natin yung gospel everyday. Yung to review us, to share Christ to others po. Yung sharing the gospel. Actually, magkaano po siya dun sa kaninang review din natin sa Sunday school, yung sa dapat tayo ay evangelizing church. Masyado po na ano sa akin yun, nagkaroon ng diin. Yun po yung niremind sa akin ng Panginoon na yung pag-share po ng gospel, hindi lang siya Sunday na gawain, but it should be daily. Sabi nga dapat ito, ako para sa akin ito po yung dapat reason ko kung bakit ako babangon sa araw-araw. Parang ganun. Oo, Kasi diba, exactly. Parang it should be my lifestyle. Hindi lang siya yung pag naisipan mo, hindi lang siya pag Sunday, pero dapat araw-araw, yun yung binilisahan ng Panginoon, tingin ako. Yun po. Okay. Makakatuwa naman. Sige. Salamat. Sige, pakipasa mo, Ate Milen. Yung sa CCF Youth po, si Okay, Brother sige. Edward. Ka Eduardo. Nandiyan ka na ba? Opo, Pastor. Yun, ayun pala Ayan. Sa akin, Pastor, lahat po may takeaway lesson ako. Yung mas tumatak is to review us to share Christ to others. Okay, salamat. So, hindi ka talaga nag-share ng gospel, ano? Nag-share pas pag may opportunity. Pag gusto lang, no? May opportunity and inutos ng church. Okay. Sige. Alam niyo kasi bakit ko tinatanong yan sa inyo? Because yung pag-aaralan natin ngayon, which is the continuation of our study in eschatology, now we move to the second coming. This is now the second part ng Christ coming. Una, what is the first part? This is the rapture of the church, okay?
Pwede ba natin i-share yung screen, yung ano natin? Yung tawag doon? Yung timeline natin, nandiyan pa ba? Tapos na tayo dun sa first part, which is the rapture of the church. Pero hindi pa yun ang second coming. Nandun pa lang tayo sa unang bahagi, ang pagliligtas sa kanyang iglesia. Kasi kukuhain niya talaga muna yung kanyang church. Then magsisimula ang tribulation dito sa lupa. Then after that 7 years, doon na magsisimula yung pagdating ng Panginoon, second coming of the Lord Jesus Christ. Kasi nawala na ba yung timeline natin? Now, but allow me to ask you again this question. Do you really believe that Jesus Christ will come back again? How sure you are that Jesus Christ will come back again? And what is your basis that for sure Jesus Christ will come back again? Ano ang pinanghahawakan mo? Ano ang basehan mo na babalik ulit si Jesus Christ? Ayan, nakita niyo na. Dito na tayo sa ano, no? Tapos na tayo sa church age. Nandito tayo ngayon. Yung panahon natin dito. Tingin muna kayo sa ating timeline, ha? Dito tayo ngayon sa panahon natin. Tinatawag natin. Po kayong pen dyan, Pastor, para makita po namin yung tinuturo niya sa screen. Asan yung pen? Nagamit akong ball pen. Sige, pwede. Kasi laki ng daliri ko, hindi kasya eh. Okay, dito tayo sa church age. Yan, ha? Nakikita nyo? Yan. At tayo, malapit na tayo dito sa borderline. Yan ang panahon natin. Borderline. Ay nakita nyo, we're here. Pero inilampas nyo naman yung arrow. Wala tayong dito gaganap sa tribulation. Dito lang tayo. Before the borderline. And you can see now the rapture of the church. Okay? Doon sa magkikita tayo sa salubungin natin ng Panginoon. Doon sa alapaap, mauuna yung mga namatay muna. Tama ba? Yung mga namatay muna kay Kristo. And then susunod yung mga aabutan ng Panginoon na buhay pa. Okay, habang nandun tayo sa langit, there will be years of tribulation here dito sa lupa. At mahahati yun sa dalawang part, no? We called it the beginning of sorrow and the great tribulation. No, at sila ay 3.5 taon. 3.5 taon yung beginning of sorrow, meaning dahil patikim pa lang. Yan. Na pagdating ng great tribulation, ayun ay mabigat. Yan. Yung pala may nagpo-point ng araw. Dito na yung great tribulation. Nakita niyo rito? Yan. Hindi ko makita yung araw kasi puti eh. Yan. Pwede pa gawing yellow yung araw para maganda. Now, pagtapos ng 7 years of tribulation dito, pagtapos ng 7 years of tribulation, diyan na po yung the return of Christ. Susunod, itapat niyo rito sa bar line yung the return of Christ. Parang dito sa rapture of the church. Dapat nandito yan. Yan. Now, kasi mangyayari yung Battle of Armageddon, mamaya, anuhin natin yan. Mapapag-aralan niyo yung prophecy dyan that na bibiyakin ng Panginoon yung Mount Olives at yun ang promise ng Panginoon ng kanyang pagbabalik. Bababa siya dun sa Mount Olives, bibiyakin yun literally. Dahil paluluwagin yung lugar kung saan gaganapin yung Battle of Armageddon. Pinag-aralan na rin natin yung tawag sa lugar na yan. Ano yung tawag sa lugar na yan? Kung saan gaganapin yung Battle of Armageddon? Yan, sana natatandaan niyo pa. Okay? Now, kaya dito na tayo ngayon sa the return of Christ, the second coming of the Lord Jesus Christ. This is not the second part. Ito na yung second coming, ha? So, ulitin ko uli. Ang rapture at saka second coming ay hindi parehas. Magkaibang event yan at mayroong 7 taong pagitan yan. Okay, after 7 years, Christ will return. Now, again, tanong ko sa inyo kanina, do you really believe that Jesus Christ will come again? That He will come back? And what is your basis? Sa Revelation 1:7 po. Okay, kindly read it, Ate Milen. Revelation 1:7, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall
will because of him, even so. Amen. Ayan, very good. Na kailan mangyayari yan, Ate Milen? According dun sa verse. Ah, Anong version yung gamit mo? King James po, Pastor. Ayan, ayan ang problema sa King James. Medyo hindi na updated ang mga words na ginagamit kasi dyan ngayon. May New King James ka or NASB? Teka po, Pastor. Ito po, Sige, sige. Pastor. Maganda yan. Para maintindihan niya mabuti. Revelation 1:7. Eksakto yung verse na yan. And sige. Or New King James Version. Pwede rin, New King James Version. Yung NASB po, Pastor. Tingnan mo sa NASB. Sige, go. Revelation 1:7. Behold, he is coming with clouds, Yan, and every exactly. eye will see him, Okay, even those sige, who doon. pierced him. Break ka And doon, all the break ka. tribes- Okay. Behold, sabi dyan, Yeah, behold, he is coming with the he clouds. is coming with the clouds. Okay, very good. Now, ano na-notice mo dyan? Yung word po na behold, he is coming Behold? with the clouds. Okay. Behold, sabi dyan, he is, He is coming with notice niyo yung linking verb na ginamit dyan? coming, yung word na He coming. is. He is. Kailan ginagamit yung word na is? Normally we use this verb is, linking verb na is, no? Pag pinipresent natin yung present happening. Nandiyan ba yung English teacher natin? Sino ba yung English teacher na present niya? Di ba si Teacher Ira? Teacher Ira, nandiyan ka ba? Magpatamdam ka. Wala. Mahinang nila lang talaga to. Sino ba ang English teacher dyan? Yan. He is coming, meaning he is already on his way. Na? Kung kailan siya magpapakita, ay sabi dyan, makikita daw di ba? Every eye will see him. Tama, Ate Milen? Opo. Yan. Ang hinihintay na lang natin kung kailan siya makikita. But he is already on his way. He is coming. Sabi ko nga sa inyo, maging mitikuloso kayo pagdating sa salita ng Diyos. Dapat masusi kayo mag-aaral. Alam niyo yung subject verb agreement, natatandaan niyo pa? Malaking bagay yung reviewin niyo paano intindihin ang bawat sentences. Bawat sentence, I mean. Para maging aware kayo sa nangyayari, it is in the present, past, or future. He is coming. Therefore, he is already on his way. That is an assurance. That Jesus Christ will coming back. It is true. Okay? But there are a lot more that demands the second coming of the Lord Jesus Christ in the Bible. Kaya, isa to sa pinaka-highlights ng pag-aaral ng Bible. At ito yung, alam niyo, ito yung isa sa mga motivation natin to continue and do not lose heart. Ito yung motivation natin to become more productive and active sa gawain ng Panginoon. This is our motivation also to become a good Christian. Bakit? Kasi darating na siya padating na siya Wag nawang malampasan ng panahon mo na patulog-tulog ka. Habang ang Panginoon ay padating na. Di ba? Oo. And Satan, sa kanyang pagpupursigi, no? Ay aalisin niya naman ang paniniwala ng tao na babalik si Jesucristo. Out of his fear. Take note of this. Out of his fear of this coming event.
paniniwalayan niyang tao na hindi babalik si Jesus Christ. Kaya maraming mga tao ang hindi naniniwala sa pagbabalik ni Jesus Christ. Alam niyo ba yun? May kilala kayo na hindi naniniwala kay Jesus na babalik si Jesus Christ? At yung iba naman, iniba lang ng konti ang dating. Dumating na si Jesus Christ, nandito na, tapos na. Yung iba naman, hindi talaga darating si Jesus Christ kasi ang langit at ang impyerno ay eto na, kung anong klaseng buhay pinamumuhay mo, yun ay langit at impyerno. Kaya mag-ingat kayo dyan sa mga pagala-gala dyan, pakalat-kalat dyan sa kalsada, araw ng linggo, nangangatok ng bahay. Huwag na huwag ninyong papapasukin sa bahay niyan. Huwag kayong mag-imbita ng problema. Huwag ninyong i-welcome si Satanas sa bahay ninyo. Okay? But be polite to them. Okay? Huwag. Dahil yan yung mga humahawak ng katuruan na hindi na darating si Jesus Christ. But it is true, He will surely come back. He will return. Why? Number one, the promise of God demands His second coming. The promises of God. No? Tingnan nyo, alam nyo ba na maraming mga pangako ang Panginoon na hindi pa natutupad? May alam ka bang pangako ng Panginoon na hindi pa natupad? Sa Bible. Wala. Naku. Ibale, sige. Sa patuloy niyong pagbabasa ng Bible at pag-aaral, madadaanan niyo rin yung mga yan. Okay, Genesis 49:10 please. Genesis 49. Sino gusto magbasa? At sino nakakaalam ng verse Isaiah na he will come to raise a government on his shoulder and he shall be called Prince of Peace. Sino nakakaalam? Isaiah 9:6. Sigurado? Sige, pakibasa. Pero unahin muna natin Genesis 49:10. Genesis chapter 49 verse 10. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nation shall be his. Okay, nakita niyo yan? Sabi diyan, out of the loins of Judah will come Shiloh. And Shiloh is the Messiah. That is the prophetic words referring to Jesus Christ. And the nation will obey them. Pero nangyari na ba ito? Hello? Pwede kayo mag-open ng microphone pag gusto niyo sumagot. Nangyari na ba ito? The nations will obey Him. Nangyari ba yan? Sinunod ba nila si Jesus Christ nung dumating? Hindi pa, Pastor. Hindi nga po siya tinanggap eh. Correct. Exactly. Therefore, this doesn't refer to His first coming. Dahil hindi ito nangyari sa unang niyang pagdating, kailan ito mangyayari? The second coming po. Exactly. Exactly. And the nations will obey Him. Tandaan niyan. Ano sabi nung, sige, ito na lang. Sasabihin ko yung verse. Sasabihin ko yung sentence, sabihin niyo yung verse. No? Every tongue confess. Every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sabi ng Bible eh. And the nations will obey Him. Marirealize sila, totoo nga, Panginoon nga siya. Kaya lang, for many, huli na. Sabi niya, those who are on earth and those who are under the earth. Speaking of hell, yung mga naandito sa lupa, pati yung mga naando na sa ilalim ng lupa, ay ihahayag na si Jesucristo nga ay
Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. That Jesus Christ is Lord. Ang hirap yan. Ano magagawa nila? Nasa impyerno na sila eh. Luluhod sila doon. Habang nahihirapan, nasabi nila, oh, Panginoon, totoo ka nga pala Diyos. Kaya lang, huli na ang lahat. Okay? This is a promise that will going to happen in His second coming. Out of the loins of Judah will come Shiloh, the Messiah. May isang Messiah lang ba? And that refers to Jesus Christ. And the nations will obey Him. Makatakot yung pagdating ni Jesus Christ, no? Hindi na siya darating para magligtas. Kundi sabi dyan, may hawak na, ano sabi dyan, Shannon, may hawak na scepter. Sige, imagine niyo ngayon, may hawak siya na scepter. And the nation will obey him. Darating siya as king. May scepter eh. Now move to Isaiah. Sino yung nagsabi kayo ng Isaiah chapter 9? Tama yon. Ewan ko lang yung verse kung tama. Pakibasa. Chapi ka, kapatid. Isaiah 9:6. Pakibasa. For as a child is born, and as a son is given, and the government will be on his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay, now, what is the problem with that promise? Ano ang problema dyan? Naganap ba yan? Hindi pa po. Partly, naganap yan. Na? Oh yeah, Kasi you can a child is born. Partly, pinanganak siya. Then what's the problem? Nag-raise ba siya ng government nung pinanganak si Jesus Christ? Hindi pa. Nagtatag ba siya ng kingdom? Naging ruler ba siya? He did not raise up a government. He did not become the ruler, but instead, pinatay siya at kinas out. Ba? But remember, this is a promise. Prophecy ito eh, di ba? This is a prophecy. Therefore, this is a promise. And this will happen. Not on the first coming, but on the second coming. He will raise up a government. He will rule them. Okay? He will rule them. Kaya hindi pwedeng hindi bumalik ang Panginoon kasi pangako niya babalik siya. I will raise up a government. He will raise a kingdom here on earth. Isipin mo kasama ka ng Panginoon pagbalik. Maghahari tayo dito sa kaharian ng Diyos. He will raise up a government and he will become ruler. Okay? Now, in the book of Zechariah also may prophecy na he will split the Mount Olives and the nation will be gathered there and judged. That is another prophecy in the book of Zechariah. And also in Numbers chapter 23. Tingnan niyo mabuti ha. Numbers 23, hanapin niyo yung verse. God is not a man that he should lie. Numbers 23, give me the verse. Verse 10 po. Pakibasa, CCF Youth, very good. May prize kayo, may premyo kayo. Nakita mo ha. Kukuhain mo yan kay Ate Michelle Bichera. Numbers. Galit na naman si Ate Michelle. Pabasa. God is not a man that he should lie. Yan ang hinahanap natin. Aba, nawala. 23 verse 10. Who can count of Jacob, or number 1/4 of Israel?
Let me die the death of the righteous, and let my end be like his. Hoy, di yan ang hinahanap natin. God is not a man that he should lie. Nako, Michelle, wala. Huwag mong bibigyan ng premyo. Mali yung verse. 19 po. Sige, basa. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall not make it good? Explain that verse. Ang hirap ng comparison dito sa atin, ano? Parang sinasabi ng Panginoon, man is liar. No? Totoo ba ito sa'yo, Ate Michelle? Minsan ba ikaw nagsisinungaling ka rin? Yes po. Bait na talaga ni Ate Michelle. The same with all of us. Okay? But God is not a man. But God is not a man that he should lie. Nor the Son of Man. Nakita niyo na? Therefore, since he could not lie, therefore the Son of God will come back. Because his promises demands his second coming. Hindi siya po pwedeng hindi bumalik kasi nangako siya na babalik siya. Doon sa mga naunang verse na pinag-aralan natin, Genesis 49, Isaiah chapter 9, also in the book of Zechariah. The promises of God therefore demands his second coming. Kaya hindi po pwedeng hindi babalik si Jesus Christ. Kaya hindi po pwede yung tinuturo ng iba na Jesus Christ will not come back anymore. Yung sabi nila, myth lang daw yung second coming eh. False hope daw ang pinanghahawakan natin. No, as long as it is written in the Bible, that is true. Now, second, tingnan natin. Bakit sigurado tayo na babalik si Jesus Christ? Because the word of Jesus Christ himself demands his second coming. Si Yeso Cristo mismo nagsabi na babalik siya. May alam kayong verse na sinabi niya na babalik siya? Kaya ako minsan, alam niyo, nagtataka nga ako minsan, tong verse na to. Madalas gamitin sa funeral service. Ang context nito, second coming. Alam niyo yung verse na yon? Na madalas gamitin pag may patay, nilalagay sa tarpaulin. Tsaka doon sa mga punerarya, madalas itong nilalagay sa mga punerarya eh. Na? Naalala niya? Sige, makakaalala ng verse na yon. May premyo ulit kay Ate Michelle. John 14. 1 to 3. Yan, John 14. Ang galing ha. Sino yun? 1 to 3. 1 to 3. Ano sabi doon? That your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Yeah. Okay. I told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again unto myself and receive you unto myself. Ano sinasabi ng Panginoon dyan? Ano sinasabi ng Panginoon dyan para i-connect natin sa kamatayan? Minsan nagugulat na lang ako pag nababasa ko yan eh. Nasa tarpaulin pa eh. Ano sinasabi ng Panginoon dyan? And I go to prepare a place for you. Okay. Pagkatapos nun? I will. Yan ang tandaan ninyo. Yan yung pangako dyan. Sabi ni Jesus Christ, aalis ako, mag-ihanda ko ang isang lugar para sa inyo. At kapag naihanda ko na ang lugar na iyan, ano sabi niya? I will come again. I will come again. And receive you to myself. Sino ba yung MacArthur na? Nakalimutan ko na pangalan. The history?
I shall return. Sino yung nagsabing I shall return? General Douglas MacArthur. Douglas General MacArthur. Douglas. No? Sabi nga, man talaga, liar eh, no? Pero si Jesus Christ, sinasabi niya dito, I shall return and receive you unto myself, that where I am, tingnan niyo yung emphasis, that where I am, there you may be also. So iniisip ko nga, pag may patay sa funeraria, ano ba sinasabi nito? Kinuha siya ng bumalik ang Panginoon, kinuha na tong patay na to, at ipagsasama na kung nasaan siya. Yung may emphasis dito. Kaya huwag niyong gagamitin to, ha? Sakaling mamatay kayo, bilhin niyo sa mga kamag-anak niyo. Pakiusap, huwag niyo pong gagamitin tong John chapter 14 sa aking, sa aking lamay. As if may special trip si Jesus Christ para sa'yo, kukuhain ka talaga. Ano? And then, tama naman, talaga naman kukuhain ka ng Panginoon. Pero hindi itong text na to. This is for the second coming of the Lord Jesus Christ. Okay? There is the promise. I will come again. Certain yan eh. Sigurado yan. Kaya Michelle, babalik ang Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto, babalik ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga dun sa timeline natin, after ng Great Tribulation, nagpe-prepare na ang langit sa pagbabalik ng Panginoon. And He will come with a scepter. Oh, grabe, ano? Yun na yung pagbabalik ng Panginoon eh. Okay? Sino pa may alam na promise ni Jesus Christ na babalik siya? Acts 1:11 po, Pastor. Sige, basa. Acts 1:11. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Period. Okay, tama yan. Isang reference natin yan sa second coming. But notice doon sa text, it was not Jesus Christ who said that He will come back again. It was who? The two witnesses. Opo. No? Pero sinasabi niya po, di ba, yung same Jesus na pumanik dun sa heaven, yes, babalik po siya. Yes, exactly. Kaya naniniwala tayo na babalik si Jesus Christ, tama? Opo. Pero ang hinahanap natin, Ate Milen, ay yung words ni Jesus Christ mismo. Siya mismo nagsabi na babalik ako. Although tama yan sa reference ng second coming. But that is the words of the witnesses na bumaba dahil nga, bakit kayo? Wala na si Jesus Christ, hindi nakita eh. Kasi hanggang first heaven lang ang abot ng mata natin. Sa second heaven, tsaka third heaven, di na natin makikita yon. Okay, now, try to look the writing of Dr. Luke, chapter 19. Hanapin natin dyan yung word ni Jesus Christ na babalik siya. And let's consider the parable of the 10 minas. Parable of the 10 minas. Now, let's hanapin natin yung word na siya babalik. Sige, ang makakakita, may premyo ulit. Ate Michelle, kaya mo pa ba magbigay ng pangalawang premyo? Ha? Kaya pa? Isang tumataginting na isang karton ng hopya ang matatanggap ninyo kay Ate Michelle pag nakita ninyo yung verse. Sige, sabihin mo kay Lenlen, may nanalo na. Andyan ba siya? Andiyan ka pala, Len. Ba't di ka nag-worship kanina umaga? Nag-worship po. Ay, very good. Sige. Tumataginting na isang kartong hopya ang inyong matatanggap. Pastor.
Pag nahanap ninyo ang talata. Ano po? Luke 19:13. 13. Sige, pakibasa. And he called 10 of his slaves and gave them 10 minas and said to them, do business with this until I come back. May nanalo na. Amen. Okay? Actually, that parable is the Lord Jesus Christ himself telling the disciples. Bakit niya ginagamit yung parable? Kasi may mga nakapaligid dyan na kalaban. So, gumamit ulit siya ng parable. Therefore, sinasabi dyan, from beginning in verse 11 down to verse 27, that Jesus Christ, He is the King. Amen. Who will went away and who will come back. And come back first to reward his own. Basta may rewarding dyan, di ba? Amen. Yung mga tumupad, ginamit sa kanyang business yung minas, i-reward niya. Tama? At doon sa mga hindi. Doon sa mga hindi naman, he will come back to judge those who rejected him. Kaya babalik ang Panginoon. Bakit? Meron siyang business eh. May magsusulit sa kanya eh. Na? Kaya ang challenge sa atin dyan, have you received the minas? Meron. Meron kang minas. May talents ka, may gifts ka. Kapatid, at babalik si Jesus Christ to reward all your labors. To reward lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Kaya yung ginagawa natin ito, huwag niyo sa isipin na walang kwentang bagay ito. Yung ating pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagtulong sa nangangailangan, pagbabahagi ng ebanghelyo sa bawat tao, pagiging aktibo sa paggamit ng mga kaloob mo at mga gifts, I mean mga talents. Now, those are your minas. And He will come back to reward you. Kaya sabihan niyo yung mga hindi uma-attend ng ating Bible bonding, it's your loss. Mas gusto mo pa matulog kasi mag-concentrate sa business ng Panginoon. We are in God's business. Tandaan nyo ministry. Tandaan nyo naman po. Take note of this. At ilagay nyo to sa mga Facebook ninyo. Ministry is God's business. He will come back. He will come back. Okay? To reward His own. Kaya hindi pwedeng hindi bumalik si Jesus Christ kasi siya mismo nagsabi. Okay? Now, kanina nabanggit ni Sister Milen yung Book of Revelation. Tama yun. Book of Revelation. Yung anghel ng Panginoon, ito yung sinabi kay Apostle John the Beloved, no? Isulat mo ang Book of Revelation. Sabi niya. And six times, this angel of the Lord, ang sabi sa kanya, pinapasabi ni Jesucristo, isulat mo, behold, I come quickly. Kaya pag nahanap ninyo yung 6 na I come quickly, dyan, may 6 na premyo kayo kay Sister Mary Ann. Pwedeng 6 na, bahala na siya kung anong 6. I come quickly. Then yung example ni Ate Milen kanina, Revelation chapter 1 verse 7. Okay, actually that is yan ang katuparan ng prophecy doon sa Daniel chapter 7 verse 13. Go to Daniel chapter 7 verse 13. Okay, basa. 20 to 20. Daniel
Ezekiel, ano una? Ezekiel, Daniel. Daniel. Mali, si Ezekiel muna. Ano una? Ezekiel, Isaiah? Isaiah. Ay, hindi, Ezekiel. Tanongin mo si Arlene, sino Ezekiel na una? na, mas matanda si Ezekiel eh. Tanongin mo si Mr. Arlene, sino na una? Ezekiel, Isaiah. Pero nauna si Daniel, si Makmak. Nauna si Makmak sa kanila. Yan. Mga propeta tong mga miyembro natin, mga propeta eh. Kaya para mga false prophet yata itong mga pinadala sa atin dito sa Cavite. Daniel, anong chapter yan? 13. Anong verse? 11, 13. Basa. Walang gusto magbasa? Nagpapapremyo kayo, no? Walang premyo, basa lang yun. Yung magbabasa, bibigyan ko ng itlog ng kalapate. Daniel 7:13. I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days and was presented before him. Okay, so pumunta kayo ngayon sa Revelation 1:7. Parehas ba? Revelation 1:7. Revelation 1:7. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen. Okay, so remember that he will come with the clouds, in the clouds of glory. That is not an ordinary cloud. Baka ini-imagine nyo yung ulap dyan sa nakikita ninyo. Hindi po yan ganyan. Darating siya in the clouds of glory. Okay? Sabi niya, I will come quickly. Madali na akong darating. Nawala ako. Yan. Okay. Kaya nga kapatid, ito yung pangalawang dahilan. Bakit siguradong babalik ang Panginoon? Dahil, unang-una, pangako ng Diyos, babalik ang anak ng Diyos. Pangalawa, yung anak ng Diyos mismo, si Jesus Christ mismo, pinangako niya na ako'y babalik. Di ba? Ang ganda, no? Kaya, pag pinag-aralan natin ang second coming sa eschatology, dapat alam ninyo ang kasiguruhan na babalik si Jesus Christ. Hindi po pwedeng pag may nagtanong sa inyo, sigurado ka babalik si Jesus Christ? Oo naman. Bakit? Sabi sa Bible. Yan, dyan tayo magaling minsan eh. Pero pag tinanong na, saan sa Bible? Halika rito. Makinig kang mabuti. Kaya hindi pwedeng hindi babalik si Jesus Christ. Tandaan nyo, there are millions or billions of confused people of the earth about the second coming of the... Kaya nakita nyo yung kapaligiran ninyo, wala silang pakialam sa panahon. Wala silang pakialam kung babalik si Jesus Christ o hindi. Hindi nila business yun eh. Wala silang awareness kung ano ba mangyayari pag bumalik si Jesus Christ. Akala nila magliligtas uli, magpapapako uli sa krus. Wala nang pakuan this time. May scepter na siya pagbalik. Now, thirdly, this is the third reason. Bakit siguradong babalik si Jesus Christ? Okay, nakita na natin yung God the Father. Nangako yung promises ng God the Father. Pangalawa, yung promises ng God the Son, ni Jesus Christ. Now, let's see, sino na lang ang kulang doon sa Trinity? The Holy Spirit. God the Spirit. Kala ko, hindi nyo alam yung Trinity. Ano yun? Ang alam na Trinity dati ng mga to, sino?
Judas, Estas, and Barabbas. Hindi yung Trinity, ha? No, 3 stooges yun. Let's look at now the Holy Spirit. Yung Holy Spirit naman, ginarantiyahan ang pagbabalik ni Jesus Christ. The Holy Spirit guarantee His second coming. O, kilalanin muna natin kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit. John chapter 15, verse 26. Kilalanin muna natin ang Holy Spirit. John chapter 15, verse 26, siya ang Spirit of Truth. O, ano ibig sabihin nun? Spirit of Truth. Gising ka na? Gising ka na? Okay, ano ibig sabihin? Ano sa palagay mo? Siya po yung He is the- magte-testify. Magsisinungaling ba to? Hindi po. He is the Spirit of Truth. Therefore, lahat ang ihahayag niya ay Katotohanan. katotohanan. Lahat ng kapahayagan ng banal na Espiritu Santo ay katotohanan because He is the Spirit of Truth. Patterson, Truth. Kaagasid. Nandiyan ka ba? Pakibuksan niyo nga ang Deacon. Mukhang tutulog lang ata kayo. Patay ang mga camera niyo eh. Pakibuksan niyo mga camera niyo. Oh, kapopogi pala eh. Kaya ayaw mag-share ng mga itsura. Patterson, pakibasa. John 16:13. By the way, nasaan ka kapatid? Ba't parang nasa yungib ka? Ang dilim dyan. Dito po ako. Kailangan Ayun, po yan. ng kargador po. Ano? T-shirt mo sige. May Bible ka ba dyan? Wala. Meron po. Ayan po. Nag-represent. Yan, John 16:13. Pakibasa kapatid. But when the Spirit, wait lang po. Ano ba ako? 16:13. The Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. Okay. For He will Period. guide you into all the truth. For Period. He will not speak on His own initiative. But whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Okay. Isipin nyo na. He will guide you into all the truth because He is the Spirit of Truth. Now, tingnan natin. Ano ba yung mga katotohanan naman na inihayag niya? May alam kayo ng mga katotohanan na inihayag ng Banal na Espiritu Santo sa Biblia? Sige. Ano ba yung mga katotohanan na to na inihayag ng Banal na Espiritu Santo sa banal na kasulatan? Sige, paminsan-minsan mag-isip din tayo. Ate Anya, patay na naman ang inyong camera. Bakit pa kayo ganyan? Ang hirap tuloy manawag. Di malaman kung nandiyan kayo. Ate Arlene, wala rin. Patay din ang camera. Mark Marasigan, patay din ang camera. Minanet pastor dito, lakas po ulan. Ha? Sige. Walang matandaan. Sige, paalala ko na lang sa inyo. Alam ko namang alam niyo to. Baka nakakalimutan niyo lang. Tandaan niyo that the Holy Spirit inspires all the writers of the scriptures. Paano daw ginawa ng Holy Spirit dun sa mga manunulat?
2 Timothy 3:16, Pastor. 2 Timothy 3:16. Very good. Bigyan ng jacket yan. Pakibasa. 2 Timothy 3:16. All scripture Is given by inspiration of God. Very good. Okay. Doon sa word na inspiration, makikita niya, ano? The Holy Spirit inspires all the author doon sa scriptures. Now, therefore, every time we read about Christ's second coming, that is the witness of the Holy Spirit as He inspires the writer. Naintindihan? Take note of this para bigyan nyo kayo ng mga reference. 1 Corinthians 1, 4-8. 1 Peter 1, 13-14. Philippians 3:20-21. First Peter, ano pas pasuyo? Hindi mo na ako. Ay, wala, sorry, tapos na. 13-14. 13-14. Philippians 3:20-21. Colossians chapter 3 verse 4. James chapter 5 verse 8. John chapter 3 verses 2-3. At marami pang iba. Kayo naman ang maghanap. Assignment nyo na yan. Masyado na kayong palaasa. Ano nga pa sa yung 1 Corinthians? Magtanong ka sa iba, tapos na yung panahon ko. Okay? May ano yun, may? Therefore, the Holy Spirit, the Holy Spirit, 1:4-8. listen up, promise His second coming. All the Godheads na secure the second coming of the Lord Jesus Christ. Nakita niyo na? Okay, and this is the last. Wala na tayong oras eh. The fourth. Tutuloy natin to next week. The fourth is the plan for the church. May program ang Panginoon sa church. May plano ang Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya ito ay nagdidemand sa kanyang second coming. Punta tayo sa Acts chapter 15. Kapag about church, lagi yan book of Acts. Acts chapter 15. Punta po tayo. Anong verse nga yung sinabi ko? Wala pa, Pastor. Very good. Bigyan ng jacket yan. Galing talaga. Nakakarami na. Grabe naman. Dami ng premyo ni Mami ha. Sino mag-sponsor ng jacket kay Mami? Hindi ako ginawa. Ayaw. Sombrero lang ha. Sombrero. Hindi din. Hindi rin. Okay, sige. Suklay na lang. Suklay. Isang truck na mamon. Isang truck na mamon. Ang dami naman nun. Isang truck na mamon. Baka truck-truckan ni Timoy lang yung truck mo. Sige. Basa. Verses ano yan? 13, 14, 15. Tama ba? 14 to 15. Basa. Sino kasasabi ko lang Ka Eduardo. Basa ka Eduardo. Acts 15, 30. 14 to 15. Pero kung gusto nyo maintindihan talaga yan, simulan nyo sa verse 11. Ka Eduardo ng Kabuko Christian Fellowship. Pakibasa. Acts 15. Naku, wala yatang Bible si Brother Edward.
Walang Bible. Ate Anika, ikaw na lang magbasa, Ate Anika. Acts 15. Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for his name. Acts 15:14. Okay, verse 15. Julia. Acts 15 verse 15. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written. Okay, very good. Now, punta kayo sa verse 11 para maintindihan niyo yung nangyayari yan. Verse 11 sabi, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they. No? Nakita niya, no? Sino yung nagsasalita dyan? Si Pedro. Apostle Peter. Na pagdating sa verse 12, makikita niyo naman dyan, yung dalawang karakter pa uli. No? Then all multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. So, pinatunayan din ni Paul tsaka ni Barnabas na alam nila yon, yung sinasabi ni Peter. Na ano? Na ang kaligtasan ay magmumula sa biyaya ng Panginoon para sa mga Hudyo. Ngayon, ganun din para sa mga Hintil. In the same manner as they. Sabi dun sa verse 11. Now, pagdating sa verse 13, tignan niyo mabuti. And after they had become silent, di ba, nanahimik sila kasi nakinig sila kay Paul and Barnabas. Pagtapos sila makinig, pagtapos sila manahimik, sabi niya, sino naman isang apostol na nagsalita diyan? Bigla may nag-pop up diyan eh. Si Apostle James o si Santiago. No, James answered saying, men and brethren, listen to me. Makinig kayo sa akin. 14. Simon has declared. Sino Simon? Sino si Simon? Si Pedro, yung nandun sa verse 11. Okay? Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for his name. And with these words of the prophets agree, just as it is written. Sabi niya, ito yung sinasabi ng mga propeta. At yung verse 16, makikita niya yan doon sa Amos chapter 9. Yan yung sinasabi ng propeta. After this, I will return and will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. I will rebuild its ruin, and I will set it up again. Verse 17, so that the rest of mankind may seek the Lord. Nakita niyo yung term, rest of mankind. Meaning, aside from Jews, the Gentiles also will seek the Lord. Even all the Gentiles, nakita niyo na, binanggit na. Even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who does all these things. No, wow. So ano sinasabi diyan ng Panginoon? Dito, tinuturo sa atin dito na ang Panginoon ay pumili na ng mga tao from all nations to Himself. Hindi lang mga Hudyo. Sabi sa verse 11, they are being saved through the grace of the Lord Jesus Christ. The same way as the Jews, kung paano naligtas yung mga Hudyo, ganun din maliligtas yung mga Gentiles sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ephesians chapter 2:8, ano sabi doon? For by grace you have been saved through faith. So walang ibang paraan ng salvation niyo kundi sa biyaya ng Panginoon na ipadadaan sa pananampalataya. Okay? And here God is starting to call people out of the Gentile nation.
Ano nakikita natin dyan? Kaya dun sa verse 13, no, si Apostle James, kinote niya yung Amos chapter 9, verse 11 and 12. And that not only he will build the tabernacle of David, but also he would call together a group of people out of the Gentiles, and he will build his kingdom. This is the concept of the church. Kaya yung plano ng Panginoon para sa kanyang iglesia, ang magdidemand ng kanyang pagbabalik. Babalik siya. Babalik siya para sa kanyang iglesia. Bakit? He is going to build his kingdom. Kaya hindi pwedeng hindi babalik si Jesucristo. Kaya mga kapatid, yan po ang malinaw na katuruan. Now, dahil sa mga katotohanan ito na totoong babalik ang Panginoong Jesucristo, ano ngayon ang kahulugan nito sa iyo? Babalik ang Panginoon. In fact, sabi kanina sa Revelation 1:7, He is already on His way. At doon pa sa Book of Daniel, siniguro na yon, nababalik siya. At sa panahon ngayon ito, sa bagong tipan, ang sabi ng anghel doon kay John the Beloved, isulat mo ito. He is on His way. He will come quickly. 6 times he said that. Isulat mo ito. Yan. At yung iba pa itutuloy natin sa susunod na linggo. Okay? Kaya mga kapatid, ano ang impact sa iyo ng second coming of the Lord Jesus Christ? You should not miss this event. Okay, sige. Kayo naman, gusto ko naman ma-bless sa inyo. Ate Anya, let's begin with Ate Anya. Tawagin natin yung mga sarado yung mga camera. Ate Anya, nandiyan ka ba? Knock knock. Wala si Ate Anya. Ayun pala, kaganda naman pala, kaya pala ayaw magpakita. Ganda. Para sa'yo, kapatid, ano ang hamon ng muling pagbabalik ng Panginoon? Since siguradong babalik siya. Dapat pa pong magpatuloy dun sa ministry na iniwan sa atin ni Jesus Christ. Kasi katulad nga po yung sinabi sa Revelation, He will come and reward you according to what you have done po. Kaya dapat mas lalo pang magpursige sa paggawa ng ministry. Ayun. Yeah, eksakto. Kaya hindi pwede tamad. Hindi pwedeng Christian ka, nagka-problema ka, titigil ka. Huwag ka maniniwala kay taning. You have to balance your spiritual life and your personal life. Tanda mo palagi, your priority is the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Gigibayin niya ng kaaway. Kapag wala ka na sa mood, huwag ka na maglingkod. Wala ka sa mood. Huwag ka na maglingkod. Ang dami kang problema. Mali ang pananaw kasi natin eh. Babalik ang Panginoon, wala ka nang dapat panahon sayangin. Wala ka nang karapatan magsayang ng panahon dahil babalik na ang Panginoon. At siguradong babalik siya. Kaya tama yung sinasabi ni Ate Anya. Dapat kung masipag ka ngayon, mas masipag ka bukas. At mas masipag ka sa isang linggo at sa susunod na buwan, napakasipag mo na, Brother JR. At saksakan ng sipag mo na next year. At hindi na masukat ang kasipagan mo after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years from now. Wala nang masabi ang Panginoon sa kasipagan mo. Because you are waiting for His coming. Sigurado eh. Kaya pagka may mga kapatiran tayo na tinatamad at nawawalan na ng gana, paalalahanan nyo sila kapatid, bilang na ang panahon natin. Maiksi na lang ang pagkakataon. Huwag ka na magpalin lang sa kaaway. Normal lang na mahirapan tayo dahil very costly talaga ang ministry. Tanggapin nyo na kasi yan. Tanggapin nyo na yung katotohanan na yan na hindi madali ang ministry.
costly, pag sinabing costly, marami kang dapat isaalang-alang, marami kang dapat pagsakripisyo, marami kang dapat paghandaan, marami kang dapat na set aside sa buhay mo, sarili mo. Hanggat hindi mo tinatanggap sa sarili mo yung katotohanan na yan, hindi ka makakapag-stay sa ministry. Salamat, Ate Anya. Salamat, Ate Anya. Sige, pasa mo. Sino ang gusto mong sumunod sa'yo? Magbigay ng kanya mga pananaw. Deacon Arlene. Kailan pa tayo nagkaroon ng Diakonong Arlene? Andiyan ka ba, Deacon Arlene? So, Pastor. Sige. Para sa iyo, ano ang hamon ng second coming? Sa akin po, Pastor, realization po sa lesson na katulad din nung sinabi ni Anya na dapat magpupursige po tayo. Kung nagdo-double time yung kaaway, dapat nagdo-double time tayo din sa pagbalik ng Panginoon. Very good. Totoo yun, no? Double time talaga yung kaaway ngayon. Sipin mo sila, araw ng linggo, nagkalat sa karsada, nagbabahay-bahay. Tayo natutulog pagtapos mag-worship. Ganon sila ka-double time. Habang tayo relax. Oo, kasi hindi sila naniniwala na babalik ang Panginoon. Papaniwalain ka nila. Huwag ka nang mag-abala. Hindi naman babalik na yung Panginoon. Masaya ka nang ganyan. That is not true. Ito na yung panahon, kapatid, na wala ka na dapat aksayahin. You should know your priority now in life. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Turuan mo sila. Mga anak, masaya naman na marami tayong mga aktibidades sa buhay. Pero we should know our first and top priority. Kasi minsan nagiging second priority yung Christianity. On top of our activities and plans in this present life, palaging bumabagsak sa second priority yung Christianity. Samantalang dapat Christianity, then all the rest is your second priority. At ito twist yan ng kaaway. At papaniwalain ka. Pag naniwala ka, talo ka. Kaya nakita nyo, pansinin nyo, napakadali lang sa Kristiyano ngayon ang gumawa ng excuses when it comes to ministry. Dali lang. At maraming Kristiyano ngayon hindi na nahihiya sa pastor na mag-text, Pastor, sorry po, hindi ako makaka-attend ngayon kasi po may pupuntahan akong mahalaga. Yan ang madalas ko matanggap eh. Hindi na sila nahihiya. The term, mas mahalaga, yan lagi ang yan ang lagi kong reply. Mas mahalaga, question mark. Hindi na magre-reply. Ano ba yung mahalaga? Ngayon na sigurado na babalik ang Panginoon at mabilis na ang panahon. Pahalagahan mo na kung ano talaga yung tunay na mahalaga. Ate G, awati Ate G. Pastor, since alam na po natin na yung promise ni Lord na malapit na dumating, siguro ito yung time para makipag-settle na tayo kay Lord. Kung meron tayong mga tinatagong mga sin, hindi natin mabago-bago. Siguro ito na yung time na dapat bago dumating si Lord, kapag na-correct na natin or talagang na talikuran na natin yung mga ganitong kasalanan. And then at the same time po, yun yung mga mahal natin sa buhay. Siguro yung mga family natin, siguro ito na yung time din na maging concern tayo sa kanila, na ma-share natin yung gospel talaga sa kanila. Yun po. Amen. Very good, no? Family-oriented to si Ate G talaga eh. So yun. Kasi ano itsura mo sa langit pag kung ikaw lang na doon, wala sila doon. Ano ang magiging pakiramdam mo na during the rapture of the church eh, pagdating doon sa lapaap eh, nahanap mo sila, hindi mo kasama.
Hindi naman sila pwedeng maiwan dahil hindi ka naman Hudyo. Siyempre, anak mo, hindi rin Hudyo. Diyos lang ang may iwan dito, yung 144,000. Aside from that, wala na. So, hindi pwede, ay, naiwan sila, nauna ako. Ang hirap, no? Kung hindi ka na, kung kulang, I mean, di naman, lahat naman tayo nagmamalasakit sa pamilya, of course. Pero kung minsan, kinakapos tayo ng pagpapahayag ng tunay na pagmamalasakit. Kinukulang tayo sa panahon, sa oras, puso, lalo na sa puso. Na tunay na kapahayagan ng pagmamalasakit. Lapit na ang panahon, kapatid. Hindi mabibilang mo na ang taon. Kung malapit ito, doon sinabi sa panahon ni Daniel, imagine how many thousand years ang ating difference with the prophet Daniel. Mas malaga na ito kalapit sa panahon natin. Kaya tama, no? Pag malasakitan ng pamilya. Okay, salamat Ate G. Ate Milen, about you, Ate Milen. Tapos ka na ba? Hindi pa? Okay, go. Ano din po, Pastor, yung sinabi ni Ate Gina. Ito na po yung right time. I mean, hindi right time. Parang ito na yung panahon. Para gumawa tayo para sa Panginoon. Ipayag po natin yung si Jesus Christ. Kasi babalik siya eh. Dito, pinaramis po ng God the Father and also sinabi din ng God the Son na babalik siya. Ang question po kasi doon, paano po yung mga hindi makakasama doon sa kaharian niya? Ito. Dapat po talaga bawat isa po sa atin mag-akla ngayon na po. Correct. Tama. Kapahayagan ng Ebanghelyo. Kasi ang lahat ng mananampalataya ay siyang mga pinili ng Diyos. Ang problema, Diyos lang ang nakakakilala sa kanila. Hindi natin sila kilala. Well, tayo, alam natin, pinili tayo. Sila, paano natin malalaman? Kaya merong theology na nagsasabi na hindi na natin kailangan mag-evangelize. Kilala ng Panginoon kung sino yung mga pinili niya. That is wrong. May Great Commission. Merong mandato sa iglesia. Bakit? Kasi napipinto ang pagbabalik. Totoo ang pagbabalik ng Panginoon. 10-, parable of 10-, di ba? Pinagkatiwala niya sa atin yung business niya, naipagpatuloy natin. At pagbalik niya, i-require niya ang report. Ano ba ang ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? Totoo yun eh. Paano kung asa lang kayo sa pastor lahat? Ako lang ba yung iniwanan ng minus ng Panginoon? Wala ba sa inyong iniwan? Hindi ba kayo magsusulit sa Diyos? Kaya ako with all of my strength, I should say that with confidence, gagawin ko ang lahat para ituro sa inyo kung ano yung nararapat. That you may observe whatsoever the Lord commanded us to do. Dahil alam ko may responsibilidad din kayo sa Panginoon. Haharap kayo sa Diyos eh. At yung mga hindi naging responsable sa Kanya, may kahinat na. Baka hindi ka talaga sa Panginoon, kaya hindi ka naging responsable. Wala kang pakialam, hindi ka interesado dun sa pinagkatiwalaan niyo. Ang ginawa doon, binaon. Kasi walang authority yung nag-iwan. Kasi hindi maniningil yung nag-iwan. Ako. Kapatid, yun yung present time na problema natin. Ganyan ang attitude natin. As if walang kapangyarihan, yung nagbigay sa atin ng kapangyarihan bilang katiwala. As if walang mataas na posisyon yung nagkatiwala na yun sa atin ng buhay na ito at kaligtasan. Ito yung pinamana sa atin ng Panginoon. Isipin mo, only few are chosen.
malawak ang daan na tatahak sa kapahamakan. Dahil makipot ang daan patungo sa kaluwalhatian. Kaya nga makipot yun eh. Bakit makipot? Mahirap. Mahirap kasi nakita ng Panginoon, hindi lahat willing mag-sacrifice. Hindi lahat willing talikuran ang kanilang sarili. Kaya iilan lang ang pinili ng Diyos. Pero isipin mo, ang magandang nangyari doon. Sa mga iilan na yun, tayo sa atin pa pinagkatiwala para maabot sila ng ebanghelyo. Dahil mananampalataya sila eh. Yung mga niligtas ng Panginoon, tandaan nyo ta, hindi pwedeng hindi kayo mananampalataya. Tulad mo, tulad ko, nanampalataya tayo, di ba? Mananampalataya ka. You will repent and you will believe. That is the Bible is telling us. Because you are already chosen by God. Yun yung security ng election mo eh. Kaya in God's perfect time, you will believe because you already chosen from the foundation of the world. Tayo, alam na natin. Tayo, yung iba, paano yung iba? Hindi natin alam. Sabi ng Panginoon, do my business until I come back. Yun yung business na eh. Ano yun? Hanapin ninyo ang mga naliligaw. Christ came to seek and to save that which was lost. Kaya pagbalik niya sa langit, yun yung itutuloy mo. Seeking, no? That He will save those who are lost. Hindi niya na magagawa physically yun. Tayo nagagawa noon. Bakit? Babalik ako eh. Babalik ako. Magsusulit ka sa akin. Kailan? Malapit na. I'm actually on my way. Naihanda na ng Panginoon ang lugar para sa atin. Ang sabi ng Bible, pag natapos niya ng ihanda yon, ako'y babalik at kukuhain ko kayo. At isasama ko na kayo kung saan man ako naroon. Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, ang business na ito, ang buhay Kristiyano ay hindi biro. Seryoso ang buhay Kristiyano dahil nasa seryosong business tayo ng Panginoon. And that is our motivation in the second coming of the Lord Jesus Christ. We are already in the last days. That is why we are studying eschatology right now. We are already on the last day. This is the teaching on the last days. The second coming is true. The second coming is true. Bakit? Kasi may gap yun eh. Between the rapture of the church and the second coming. Wala ka nang magagawa pagdating ng rapture of the church eh. Makapag-ministry ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Pag na-rapture ang church, naghihintay ka nila ng pag-uusga ng Panginoon. Tapos na yung opportunity. Kung bukas mag-rapture na, handa ka na ba? Handa ka na ba magsulid sa Panginoon? Doon ka na sa clouds eh. Habang nagtitribulation dito, nagsusulit tayo doon sa taas. Then pagbaba ng Panginoon dito, kasama na tayo. To rule His kingdom. The first 1,000 years. To rule His kingdom, the first 1,000 years. Ito yung susunod natin tatalakayin. No? Ibabound niya yung kalaban natin doon sa bottomless pit. Then, dito tayo sa kanyang kaharian sa mundong ito. After 1,000 years, may panibagong istorya na naman ang mangyayari. Pero yung kinon, itong panahon natin ngayon at present, ano mo pinaghahandaan tong event na ito? That before the rapture of the church, dun matatapos ang ministry mo eh. Tapos na opportunity mo. Wala na. At naandun na tayo sa boundary. Sa boundary ng between the rapture of the church and the church age. Yan, totoo ang pagbabalik kaya mga kapatid. Sana mabuhay sa puso natin at sa isip natin ang katotohanan ito.
At ito ang magpasigla sa atin para magpatuloy at maging masipag sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So magandang hapon sa inyong lahat. I hope that you enjoy our Bible bonding this afternoon. We're going to see each other again on Wednesday. Tama? Okay. And magkita-kita tayo at patuloy tayo maging masipag sa huling panahon. Yan, okay? So maraming salamat at please pray for me. Mamaya I'm going to share the word of God. Hindi ko alam ang plano ng Panginoon, pero magpapagamit lang tayo para ihatid ang kanya mensahe sa mga kapatiran natin dito sa Bukidnon. So thank you for your time. Okay, iiwan ko kayo pansamantala. Hindi ko alam kung siguro wala nang breakout rooms. This is now the time for sharing our takeaway lesson for this afternoon. Thank you. And Deacon Ira will lead this last portion. God bless you, and see you again. Bye-bye. Thank you, Pastor. Ingat po. Maraming salamat sa inyo. God bless. Dahil kung wala kayo, walang pastor. Amen. Sige, salamat sa Panginoon. Bye-bye. Bye po. Okay ho, kailangan sa namin ni Pastor, let's continue share our takeaway lesson. Tapos si Ate Au, si Ate Milen. Ako na Deacon kasi. Nawawala. Deacon, mayroon ba? Meron. Naputol ako, Deacon. Kaya na. Okay na. Tuloy-tuloy naman. Dito sa akin daw, putol. Pero okay sa amin. At habang hintay na si Ate Banji, tawag na tayo iba. Mayroon na. Meron na. Okay. Ayan yung takeaway lesson ko ngayong hapon is and although hindi ko lahat nawala na. Hindi ko lahat naumpisahan, pero yung naabutan ko lang. Sinaputol-putol. Ayan yung kailangan natin talaga dahil 7 baptized na tayo, member tayo ng isang iglesia. Kailangan natin kailangan habang nandito tayo sa lupa ay hindi tayo titigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga tao hindi pa nakakakilala. Tapos maging sa ating mga kapatiran, di rin natin kakalimutan na paalalahanan na ang Panginoon ay malapit na dumating. Yun kasi kailangan prepared tayo pag dumating ang Panginoon. Dahil sa isang iglap lang, isang kisap mata lang ay pag dumating ang Panginoon ay pag hindi ka prepared, may iwan ka. So, kailangan buong pamilya mo ay lagi mo ring prepared din. Ayan. Yun ang paghahandaan natin pagdating ng Panginoon. So, yun lang ang na-scoop ko doon sa naabutan ko. Salamat, Ate Banji. Sinong susunod to share ang kanyang takeaway lesson? Deacon. Kami po, Deacon. Ako na to. Kami daw, Deacon. Pwede po ba yun? As a family daw yung take away. Hindi pwede. Hindi daw. Pwede ka na mauna. May na-signal, Deacon. Baka mawala kami, Wow, parang dami yung pangalan dyan, Yeah. Ikaw na. So na. Ayon sa akin, yung maging na tayo, prepared, maging ready na tayo kasi yun yan sabi sa Revelation, nalalapit na. So ano yung mga dapat natin gawin? Yun, maging
maging ano na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging consistent na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tsaka para din, alam din natin, para hindi tayo nagugulat na, talaga ba darating na siya? Para alam natin yung mga dapat naman nangyayari na. May ikaw na siya. Sa akin po, magandang reminder po siya to make the most out of our time ngayon. Sabi nga sa Ephesians. Kasi the Lord's coming is at hand, and based dun sa mga pinag-aralan nating verses today, kung sa time nila Daniel, sa time nila Paul, malapit na, how much more sa time natin ngayon. So, kailangan talaga natin maging vigilant, patuloy nating i-fulfill yung Great Commission. Mag-work tayo doon sa Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon, na dapat natin i-continue to make disciples and teach people about God and His kingdom. Yun po yung amin. Thank you po. Salamat. Sino po susunod? Ang share ng kanyang takeaway lesson. Pwede po i-roll the ball to Jason. Sige nga, roll the ball. Tataas kamay si Lenlen. Si si Ate Michelle, parang nag-iisip kasi siyang mabuti dito eh. Sige lang. Roll the ball na. Sige lang. Sige lang. Wala si Pase. Ito si Deacon to. Naka-record po to. Alam ko, yung akin, para po sa akin, yung take-away lesson ko po ay, yun nga po na alam na natin na sinabi na nga ng Panginoon na babalik siya. Sabi daw sa Bible, yun nga po, sabi nga, babalik. Dapat maghanda na po tayo, at saka dapat yung pinapagawa na ng Panginoon, dapat na natin gawin. Huwag na tayong magpatalo sa kaaway. Yon. At saka, kasi ano to sa atin reminder to sa atin tsaka, yun nga po na gawin natin na yung dapat natin gawin. Ayun nga po yung aking takeaway lesson po. Tawa ka pa, Brad. Okay. Sige ka, tawa ka. Takeaway lesson mo. Sino pang ituro mo? Roll the ball, Sel. Ayro to Deacon, Ira. Basta ako lagot ka sa akin. Yan. Takeaway lesson. Magandang paalala to sa atin kasi kagaya ng sinabi ni Paul in Romans chapter 13, ganoon din sa 1 Thessalonians, na the salvation time is near. Napakalapit na. Sinabi niya, when their first believe, yung una silang nanampalataya. Sa kanila time, malapit na. Wala na to sa atin. Mas malapit to sa atin. Kaya ito pinapaalala sa atin, huwag tayong patulog-tulog ba sa ating Christian life. Huwag natin pabayaan, huwag nating maging stuck sa ating mga duty natin as a Christian. Kasi, isa guarantee, babalik ang ating Panginoon. May abutan tayo ng Panginoon na wala tayong ginagawa. Pinapabayaan natin ang Christian buhay, Christian life natin. Kaya napakalaga yun na huwag natin sa buhay yung dati natin buhay. Lagi tayong galit. Lagi tayong na natin ng ating dating sarili. Kaya dapat namuhay tayo as a wise, as a Christian who is redeeming the time, for the time is evil. Kaya patuloy natin nagiging wise tayo sa paggamit natin sa oras. Kaya ito yung mahalagang paalala sa atin, ganito yung pinapaalala sa akin ng Panginoon din sa ating lesson. At ibibigay ko po ito kay Shirley. Shirley na ho. Ako ba? Ayun, yung sabi nga ni Pastor kanina na dapat mas maging masipag tayo ayun, na mas maging masipag tayo
seek ng salita niya, and also mag-share din ng kanyang salita na kasi hindi niya naman ibibigay yon na hindi kasi di ba nga manual natin na dapat mas andun na yung lahat ng kung ano yung pinag-uutos niya na pagdating natin doon sa pag dumating na tayo dun sa Panginoon, kapag tinanong niya tayo, ano yung nagawa natin. Pero ang kumbaga dapat mas mag-aral ng salita niya kasi andun na lahat ng gagawin, lahat ng pinag-uutos niya, gagawin na lang natin kasi sinabi niya na babalik siya. Kaya kapag tinanong na tayo, anong nagawa natin during sa time na binigay niya sa atin, dapat may sasagot tayo at saka dapat hindi lang sabihin na kapag tinanong tayo na hindi natin pwede isagot na tulog po ako noon, ganon. Kaya dapat mas maging masipag tayo na mag-seek ng word ng Panginoon kasi malapit na siyang dumating. Yun lang po. I roll the ball po kay Patterson po. Hello po. Sa akin po yung take away lesson ko po is dun sa more on realization po na mas kailangan po natin na mas pagtibayin pa po yung pananampalataya na lalo na ako mas kailangan kong pagtibayin pa yung pananampalataya na meron ako dahil what if dumating si Jesus Christ dito sa earth tapos hindi natin nagawa yung mga utos niya, 'di ba? Parang ang bigat nun kasi hindi naman natin mababawi yon kapag andyan na siya na parang sabihin natin na wait lang ganun kikilos muna tayo. Hindi na natin mapapahinto yun eh. Kumbaga gawin na po natin yung part natin habang wala pa po at may mga pagkakataon pa tayo. And syempre po mali po yung words na mag-stay. Parang mas mag-grow pa tayo kasi kung mag-stay ka dun sa pananampalataya na meron ka, may stuck ka po doon and yun yung yun yung titigil yun yung maglalak sa'yo, hihila sa'yo pababa kasi feeling mo consistent ka na. Kaya mas maganda po, mali yung words na mag-stay para sa akin po. Mas kailangan pong mas mag-grow pa. Yun po. I roll the ball to kaya JR po. Brother JR. Takeaway lesson. Ayun. Wag na mag-aksaya ng panahon din. Focus na lang tayo kay Lord kasi hindi natin alam. Baka bukas bumalik na si Lord. Or sa next month, maybe next year. Pero sabi dito malapit na. Wag na sana dumating yung pagkakataon sa atin na maging huli na lahat. Na sabi natin dapat naglingkod na ako noon pa. Hindi ko alam na babalik yung Panginoon. Kung ito na yung time na para sa akin na maging lakas natin upang mas lalong magtapat sa Panginoon, magtapat sa gawain niya. Di na iwasan maimpluwensyahan ng mundo. Mas mag-level up yung faith natin at saka yung works natin para sa Panginoon. Kasi tinubos tayo ng Panginoon kaya kailangan natin maglingkod talaga. Para sa uli, na pagbalik ng Panginoon, masaya. Nabalik ko po ang ball para kay Sister Julia na lang po. Good afternoon po. Yun po, yung takeaway lesson ko po sa lesson natin ngayon. Nalaman natin na na babalik ang Panginoon po
at at sa pagbabalik niya, He will build a kingdom for us po. And ayun din po na dapat maging attentive po tayo sa ating mga ministry kasi parating na si God, and din po na dapat wag na tayong patulog-tulog at maging alert na po tayo sa ating mga gagawin. Yun lang po. Kay po. Kay RJ po. Good evening po sa inyo lahat. Ayaw po, may natutunan po tayo. Ay, afternoon pa lang po, sorry po. Ayaw po, may natutunan po tayo ngayon siguro po. Siguro po aking yung aking takeaway lesson is, realization din po sa akin is to naging po tayo maging marami po tayong hindi nalalaman tungkol dito kaya ang ko po is magpatuloy pa tayo lalo magkaroon tayo ng puso sa pakikinig kay Pastor. Lagi tayo makinig lalo kasi natin na yung Panginoon pabalik na. Isipin natin lagi na bukas babalik ang Panginoon, kaya magsisipag tayo, magkaroon tayo ng puso sa pagmimisteryo, pag-evangelism, lahat. Isipin natin na bukas babalik ang Panginoon, kaya magsipag tayo. Kasi kung akalain natin bumalik din talaga ang Panginoon, anong hiharap natin? Diba? Wala tayong iharap sa Panginoon kasi ang ginawa natin, patulog-tulog lang tayo. Petex lang tayo. Kaya isipin natin na huling araw natin to na mag-share ng gospel. Huling araw natin na ibahagi yung salita niya. Dito po yung nagpa-remind sa akin na huwag tayong patulog-tulog. Huwag tayong maging easy Kristiyano. Easy Christianity kasi tawag dun Kaya lagi tayo maging active lagi sa mga gawain. Kung may opportunity tayo na i-share yung gospel, gawin natin. Kasi yun yung gusto nang gawin ng Panginoon, kasi malay natin, mamaya dating ng Panginoon, bukas dating ng Panginoon, next year, di ba? Next 2 months, next 10 years. Kaya baka na po tayo, magsiwag po tayo. Yan po yung yun po sa yung aking takeaway lesson. Hindi na po abutin yung birthday ko kasi baka bumalik na yung Panginoon. Kaya lagi po natin i-share yung kanyang mabuting balita sa lahat po. Yun lang po. Siguro po sa kay We thank you and we glorify you, Lord God, our loving Heavenly Father, Lord, as you teach us again, Lord, sa iyong katuruan at iniwan niyo sa amin. Salamat, Panginoon, na naging hamon to, Lord, sa aming pananampalataya, Panginoon, dahil there's a guarantee, Lord, and totoo, Lord, na babalik kayo, Panginoon, at pinangako niyo, Lord, sa inyong mga anak to, Panginoon. And you will return, Lord, and nawa ay habang palapit na ang pagbabalik, Panginoon, ay tulungan niyo kami na hindi maging slack or become easy Christian, Panginoon, na patuloy na nakikiayon sa mundo to, hindi kami nagiging wise, malakas sa mundo to. But help us, Lord, to do your will and to become wise, Panginoon. Guide us with your Holy Spirit, Panginoon, at purihin ka, Panginoon, sa natapos na aming Bible Bonding, Panginoon. Gabayan niyo po ngayon si Pastor, Panginoon, sa paghahatid niya ng mensahe ngayon, Panginoon, sa Bukidnon. May your words be a challenge for the believers na mga kapatid ko sa Bukidnon, Panginoon, at kayo po maggabay, Panginoon, kay Pastor sa paghahatid niya ng mensahe. Empower him, Lord, and guide him, Lord. At ingatan niyo, Lord, sila, Pastor, sa pagpunta ngayon doon, Panginoon. At maraming salamat po, Lord, sa araw na to na hanggang sa paglubog ng araw, Panginoon, ay nakapagsamba kami, nakapag-worship kami, at nakasama namin ang mga kapatiran namin, lalo na po ang iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at purihin kayo, Panginoon, sa lahat na aming gagawin po, Lord, sa buong patitirang araw na to, at ganyan din sa araw ng bukas, Panginoon. Ito lang ay sama-sama panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Tapos na po ating Bible Bonding.